Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, alam ko kanina nyo pa po naririnig mula sa iba't ibang balita at sa iba't ibang vlogger tong EO 81, no, na pinirmahan po ni Executive Secretary Bersamin na nagtatanggal po sa mga Duterte dito po sa National Security Council. Seguridad, no, sa administrasyong ito na sa tagal po ng panahon nakasama po yung mga dating Pangulo tsaka yung Vice President dyan sa National Security Council ay bakit po tatanggalin ngayon, no? Ngayon, okay. Pag-uusapan natin pa rin natin, ito po ba talaga si BBM ay siniseryoso pa po ng mga supposedly tagasunod niya o napapasunod nila si BBM ng katagalan, no? Yan po mga kasi malinaw po yung sinabi ni BBM, no, na hindi siya pabor dito sa napipintong impeachment nito ni VP Sara Duterte. Dahil walang mahihita no? Walang sa tingin niya walang buting idudulot ito sa Pilipinas. Pero mukhang mga congressman pa rin, pinag-uusapan pa rin ang ika-4 na impeachment. Ang buong akala ko talaga pagtuntong ng 2025 tapos na yung usapin ng impeachment dahil nagsalita na nga si BBM. Sa marami na pong instance, no? Maraming instance na po ayaw niya rin sa ICC pero tuloy pa rin po, no, yung pagbabanggit lalo na ng mga congressman sa ICC. Ayaw niya na impeachment. Kahit papano alam niya na pwede itong ikabagsak ng ating bansa. Pagkakahati-hati lalo, no? Hindi po ako naniniwala. Ang ibig ko, yun nga po yung pinupunto ko. Meron pa po ba naniniwala kay BBM? Sinusunod pa ba siya ng kanyang mga di ba? Impeachment, ICC, pati po budget, no? Kinaltasan yung mga kanya po 'yan eh. Yung budget po na kinaltasan nitong BICAM. Budget niya po 'yan. Yan po yung ipinasa niya sa Kongreso, no? So sa tatlong instance na to, yung patuloy po na pagbanggit ng mga congressman sa ICC, patuloy po yung usapin ng impeachment, pati po yung sa budget. Ang katanungan ko, sa mga nasa administrasyon ba o maski dito sa mga supposedly kaalyado niya sa Congress, siniseryoso ba talaga nila si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas? O may iba silang sinusunod? Yan po ang mga paglilingkod natin. Tatalakayin po natin yung NSC. Ano po ba yan? Kasi kanina po, alam ko kanina pa kayo binubugbog ng tinanggal ang mga presidente, tinanggal si VP Sara, no? Okay. Kaya yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bakit po kasama sa NSC muna ang Vice President? Di ba? Pwede naman natin isipin, bakit nga kasama yung NSC? Ang tungkulin po kasi ng Vice President, ito po ay hindi po natin maitatanggi na ang Vice President, siya po ang hahalili anuman ang mangyari sa presidente. Di ba? Para smooth yung transition.
Yun po yun po yung salita na kaya kinakailangan na nakaupo sa National Security Council yung Vice President. Kasi ano man ang mangyari, siya yung uupong presidente. Okay. Ngayon, kaya sa tingin ko, maling-mali, no? Natatanggalin mo yung Vice President, sitting Vice President diyan sa NSC. Ikalawa, yung mga presidente ng Pilipinas, maaring sabihin nyo, oh, bakit wala naman sila ng silbi talaga eh. Tapos nila sa panunungkulan eh. Bakit kinakailangan pa sila dyan? Para po maunawaan natin kung bakit dapat nakaupo yung mga dating presidente ng Pilipinas, dapat unawain muna natin kung ano yung NSC. Hindi lang po siya simpleng samahan na dekorasyon, no? Ang pangunahin pong trabaho ng NSC, National Security Council, ay tagapayo po. Tagapayo ng Pangulo, lalong-lalo na sa seguridad ng bansa. Kasi, aminin man natin at hindi, yung soul, di ba? Siya talaga yung magpapasya sa ating foreign policy, sa ating national security. Lahat yan tauhan niya eh. Sa Chorya, tao niya lang lahat yan. Sino ang hindi niya tao? 'Di ba? So kung titignan natin 'yon, mahirap pong magpayo sa iyo. 'Di ba? Pagdating po sa matitinding dapat pagpasyahan, lalo na po yung national security. Kung sakaling dumating tayo sa pagkakataon na meron na tayong national security concerns. Halimbawa, may nagpapabagsak na talaga ng ating gobyerno. O kaya may dumating po yung napipintong malapit na tayong makipagdigmaan. Hindi ko sinasabing eto ang sitwasyon natin. Diyan po yan eh. Diyan po papasok na kinakailangan ng Pangulo ng Pilipinas yung mga tunay na tagapayo na hindi niya tauhan lang. Alam mo yun? Kasi, di ba pag ang tauhan lang, kunwari lang yan na tagapayo mo yan eh. Pero eventually, ikaw din ang masusunod eh. Yung National Security Council, Inchuri, mga dating presidente yan. No? Inchuri, maaalam po yan. Kasi ang lahat po ng presidente, may alam po ang mga presidente na hindi alam ng pangkaraniwang cabinet official. May alam po yung, nakadirekta po yan eh. Intelligence po. Maaring hindi po pinaalam sa executive secretary o sa isang sekretarya. Hindi po nila alam lahat ng may direkta pong intelligence yung Pangulo ng Pilipinas na siya lang po ang nakakaalam, hindi niya pwedeng i-share. Alam niyo yun? Ipinapaalam lang sa kanya. Kaya sa Chorya po, maaalam po, mas marami pong alam yung mga naging Pangulo kaysa sa mga cabinet official lang. Kasi ang cabinet official, kaya ka kinuha bilang cabinet official, ikaw ay nagtataglay ng kaalaman dyan sa yung, halimbawa, education secretary ka. 'Di ba? Pinagpapalagay na magaling ka sa edukasyon. Kaya ka nilagay bilang Secretary of Education. Yun yung kaya National Defense kasi mahusay ka sa National Defense. Pero hindi nyo malalaman yung nagaganap sa buong Pilipinas dahil exclusive yan. May mga intelligence po na yung Pangulo lamang. Hindi niya pwedeng i-share kahit kanino. Pwede niyang i-share yung ganitong intelligence, kapi-kapiraso sa mga concern. So, ibig sabihin, kung nangangailangan ka ng magpapayo sa'yo, sino dapat yung magpapayo sa'yo? Lalo na po kung
yung may experience ng katulad ng hinaharap mo ngayon. Wala pong cabinet official ang may experience na maging pangulo. Tanging mga pangulo lamang. Tanging mga naging pangulo lamang yung may experience na pamunuan yung bansa. Yung lahat ng aspeto alam. Alam niya yung nagaganap sa lahat. Dahil sa mga intelligence report, direkta sa kanya yan. Di ko alam kung ito si BBM, siya talaga. No? Pero natitiyak ko sa inyo si Tatay Digong, tapos ito si Gloria Macapagal-Arroyo, direkta yan. Alam nila yung nagaganap sa bansa, sa Pilipinas. Sino pa ang may pinakamagandang maipapayo sa iyo kung panahon ng kagipitan, kinakailangan mo ng anong tawag doon, yung gabay, kung paano malulusutan yung mga mahigpit na sitwasyon, kung hindi yung mga dating pangulo. Kaya po, lagi silang nakalagay dyan sa National Security Council. Dahil ipinagpapalagay po lahat yung may wisdom. Kasi yung wisdom po nila, kasama po yan sa trabaho nila. Kahit na ano pa pong husay, halimbawa po, si Gibo Chodoro, kahit na po top-notcher siya, kahit na po napakagaling niya pagdating sa depensa kasi DND secretary na rin yan. Pero hindi niya po, wala pong kapantay yung experience ng pagiging isang pangulo. Wala pong kapantay yung experience ng kinakailangan mo magpasya, buhay at kamatayan ng bansa mo. Lalong-lalo na po si Tatay Digong. Di ba? Nagdeklara ng martial law yan. Sino po sa mga miyembro ngayon ng present National Security Council ang bumubuo na po? Executive Secretary, Presidente, Executive Secretary, Senate President, si Speaker of the House. Sino sa kanila yung may experience na magdeklara ng martial law? Sino sa kanila yung may experience na magkaroon ng malawakang mga rally? O si Gloria Macapagal-Arroyo. Ang lalawak ng rally nung panahon niya. Sino sa kanila na experience na ma-impeach? Si Erap. Naranasan niya kung paano ma-impeach. Wala pong makakapalit, no? Yung experience mo na mamuno kung paano ka magpapasya. Sino naka-experience na makipag-deal sa China, makipag-deal sa US? Lahat ng mga miyembro ngayon, definitely, si Chis Escudero, waiter lang yan. Si Martin Romualdez, magaling lang yan sa paghawak ng pondo. Si Bersamin, magaling lang yan sa batas. Pero yung diskarte, paano ka nakipag-ugnayan sa China, paano ka nakipag-ugnayan. Natatandaan nyo, nung unang bago pa lang yung Pangulo, si Bongbong Marcos, bago pa lang siya na ka-elect pa lang niya, sino lagi yung sinasama niya sa abroad? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi mo kasi matatawaran yung experience ni Gloria Macapagal-Arroyo makipag-deal, kung paano makipag-deal sa mga world leaders. Wala namang karanasan yan si Martin na makipag-deal sa mga world leaders. Si Chis Escudero, si Bersamin, wala yung mga yan. Walang instance na nakipag-gitgitan yung mga barko nila. Hindi sila nagpapasya. Wala pang karanasan si Martin, si Chis Escudero, si Bersamin na magpapasya sa paano pag ginigit-git ka ng China, yung barko mo. Kaya po kinakailangan
ang magpapayo sa'yo yung mapapayuhan ka talaga. Si Erap, ang experience niya, inimpeach siya. Nagkaroon ng impeachment nung panahon niya. Mapapayuhan ka niya. True. O kung kaya pa ni Erap, hindi ko alam kung ano yung ano eh. Kung ano na yung kalagayan ni Erap eh. Hindi ba nag-live si Bisdak? Baka nagpahinga. Kaya po, ang pangunahing trabaho po ng NSC, tagapayo ng Pangulo sa level ng magpapasya para sa Pilipinas. Kaya po laging kasama yung mga dating Pangulo, may experience na sila na namuno ng Pilipinas. Kukunin mo yung experience nila para makinabang ka. Kasi ikaw ang kasalukuyan eh. Baka isa sa kanila, isa sa tatlong yan, ay may experience ng hinaharap mo ngayon, how to deal. Yun po yun. Kaya po sila importante sa National Security Council. Hindi po dahil sa kung ano-ano. Hindi po dahil sa pinupolitika, hindi po. Tsaka isa pa, dahil sila'y dati ng Pangulo, wala na silang chance na maging Pangulo uli. Kaya wala po sila yung makabalik ako. Kinakailangan kong, wala pong ganun eh. Tapos na sila eh. Kahit naman si Tatay Digong, lagi yung tapos na ako riyan, di ba? Ayoko na. Experience nila at very willing yung mga yan na magpayo. Coming from their experiences. So, importante po yun. As a leader, lalo na yung kapasidad ni BBM, na masasabi naman natin na hindi naman talaga magaling siyang mag-deliver, paminsan-minsan, deliver ng pananalita, pero iba yung delivery ng pananalita sa actual na. Si Erap, mas magaling mag-deliver sa kanya dahil si Erap naiintindihan eh. Tsaka dating artista eh. mas matindi yung ma-deliver. Walang kumpa-kumpare. Walang kamag-anak, di ba? Walang kaibigan. Ngayon, kung sino po yung nakaisip nito, natanggalin sa NSC itong mga vice president at yung dating mga presidente, tingin ko mali, no? Kasi wag mo na tawaging NSC, National Security Council. Lahat 'yan tauhan mo. Lahat, 'di ba? Lahat 'yan tauhan mo. Yung imi-meeting mo lahat actually lahat 'yan dapat sumusunod sa iyo. Di ganun din. Wala ka rin mahihita dyan dahil maghihintay lang din ng final say. Ang final say mo rin yan. Tauhan mo rin lahat yung miyembro. Maliban na lang kung may mas marunong pa sa'yo dyan na siya talaga nagpapasya. Kasi dyan na lang sa budget eh. Tignan po ninyo. Sabi ni BBM, nakikinig kami sa inyo. Gusto ninyo na maayos namin yung pagbabudget. Ano sabi ni Bersamin? Agad-agad. Kahit naman hindi kayo pakinggan eh. Nagtatrabaho na si BBM para papunta dyan eh. Parang ini-itsipwera rin yung sinasabi ng BBM na kaya nagkaroon ng pagbabago, kaya siya may mga binito dahil nakikinig siya. Biglang initsipwera ni Bersamin. Alam nyo, ang dalawasing ko po dito sa mga tauhan ni BBM, yung hindi pakikinig ka BBM. Natatandaan ko po, may nagsasuggest kay
kay Pangulong Duterte na may nagtanong yata. May nagtanong kay Pangulong Duterte kung isasalang ba sa impeachment si si Leni Robredo. Alam nyo, pwede po kasi nangangampanya siya. Nung panahon na yun, si Leni Robredo dumadayo sa abroad para siraan yung gobyerno. Na hindi po ginawa yan ng mga Duterte. No? Hindi po dumadayo sa abroad. Sinisiraan ng mga Duterte yung gobyerno pero dito lang sa Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas. Okay. Ang point ko lang, maling-mali, no? Maling-mali itong organization. Kita nyo, bakit po sa tingin natin mali? Bakit kinakailangan nilang maraming magpaliwanag? Di ba? Bakit nagpapaliwanag si Anyo ngayon? Bakit nagpapaliwanag si Bersamin? Kung tama yung kasi si Duterte yun yung pagkakaiba . Pag nagdesisyon si Duterte, walang palipaliwanag. Alam niya, as a leader, alam mo na hindi mo mapiplease ang lahat. Yan yung problema . Gagawa-gawa kayo ng i-reorganize nyo. Ako, wala naman akong problema dyan. Kaya lang, Pilipinas po kasi yung nakasalalay dito. Halimbawa po, katulad niyan. Hindi nyo isasama si BP Sara sa national security. So, wala siyang alam. Diba? Kayo-kayo lang nag-uusap. Ngayon, bigla may nangyari kay Marcos. Sino papalit na presidente? So, asan yung continuity? Na alam niya dapat yung mga nagaganap na security concern. Ibe-briefing nyo na naman, uulit. Alam nyo yun, walang sense. Maliban na lang kung talagang ang purpose ninyo o kaya kayo nag-organize niyan kasi ang nakikita nyo talagang threat yung mga Duterte. Kaya hindi nyo sila sinasama. Di ba? At yun ang tingin ko. Hindi po threat na national security ang mga Duterte. Hindi po sila threat na national security. Threat sila, sa tingin ninyo, threat sila ng ninyo. Nung mga nakaupo sa gobyerno. Threat yung mga Duterte, lalo-lalo na si BP Sara, threat siya na baka hindi makaupo si Martin Romualdez bilang presidente o bilang prime minister hanggat nariyan si BP Sara. Kaya kahit na sinabi, natatandaan ko yung may nagtanong kay Pangulong Duterte noon, bakit yung sa tungkol kay impeachment kay Leni Robredo, sabi niya, wag niyong gawin yan. Binoto yan ng tao. Hayaan niyo yan si Leni Robredo. Si Leni Robredo hindi tumigil yung bunganga sa kaatake. Kauupo pa lang ni Duterte, umatake na yung mga dilawan. Kaya nga nadurog yan. 6 na taon nilang dinudurog si Duterte, sila yung nadurog. Bakit? Sumasagot si Duterte. Eto, halimbawa po ng pagbatikos na hindi nila kayang balikan. Mababagal mag-isip yung mga dilawan. Binabatikos nila, palpak daw, wala raw mabili. Bakit wala pa rin daw tayong bakuna? Yung panahon na inuuna na US at ng malalaking bansa yung sarili nilang bakunahan bago magbenta sa iba. Panangawa niya ni Leni Robredo, di ba? Sabi, bakit hanggang ngayon wala pa rin nabibiling bakuna? Ano balik ni Duterte? Ni Tatay Digong? O bigyan kita ng pera, mamalengke ka ng bakuna. Iba talaga yung yung leader na marunong mamuno at yung leader na gusto lang yung pangalan lang, no? Yung malinis lang yung pangalan, maiahon lang yung pangalan nila. Yung mga Duterte kasi paglilingkod . Iba talaga pag ang gusto nyo yung maibangon, yung nadungisan yung pangalan.
Pero sabi lang yun, yung pala, maipanalo lahat ng kaso. Ngayon, kitang-kita na natin di ba? Kitang-kita na natin na lahat ngayon na ipapanalo na nila mga kaso nila. Protection ng interest ng pamilya. Yun pala, kaya pala tumakbo kahit walang kakayahan. Kaya yan si Amy, alam niya yan walang kakayahan yung kanyang kapatid. Kita nyo, siya na rin ang umamin. Huwag nyo namang ipahamak yung kapatid ko. Alam nyo, mapapahamak talaga yung kapatid niya Ang pinakamatatag na lang para hindi mapahamak si Bongbong Marcos, sa totoo lang, ang sagka na lang para hindi mawala si Bongbong Marcos, si BP Sara. Ang dali lang Sa tingin ko, mas madaling ma-impeach, mas madaling tanggalin si BBM sa pamamagitan ng impeachment kaysa kay BP Sara. Pero bakit hindi nila in-impeach inuna si BBM? Para silang nagpukpok sa ulo. Uunahin nila si BBM, di ang naging presidente si BP Sara. Di ba? Pag inuna mong in-impeach si BBM, ang presidente si Sara Duterte. Goodbye na sila. Inuuna lang nila. Tingin ko ganun Kaya lang, yung napaka-ironic, no? Yung tao na parang kontrabida sa administrasyon ni BBM, siya rin yung tao na kahit papano sumasalba pa, no, sa naghihingalong administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa tingin nyo ba kung hindi si BP Sarang Vice President, nakaupo pa rin yan? Halimbawa si Martin ang Vice President, sa tingin nyo? Yun po yung pagkakaiba. Buwat nung sinabi po ni Tatay Digong na huwag niyong pakialaman yan, wala po nagsampa na impeachment kay Leni Robredo. Kasi alam ng mga tao, alam ng administrasyon ni Duterte, na pag sinabi na ni Duterte, yun na yun. May isang salita. Ito, sabihin na sinabi ni BBM na hindi tayo, walang jurisdiction ng ICC. Gagawan pa rin nila ng paraan yan para papasukin yung ICC. Di ba? Kung si Duterte mismo ang gustong magpa-imbestiga, wala na akong magagawa dyan. Pero walang jurisdiction. Ginagawa nila ng paraan para magkaroon ng jurisdiction. Anong sinabi ni Dan Fernandez? Dahil si Dan Fernandez ang pinakamatalino sa Quadcom. Ubo. Ulitin ko lang. Ano sabi ni Dan Fernandez? Pinakamatalino sa Quadcom. Ubo. Di ba? Yung lahat ng mga magiging investigasyon namin dito sa Quadcom, pwedeng kunin ng kahit sino bilang ebidensya nila. Wala kayo na. Ang problema, wala kayo na produce na ebidensya. Ang testigo nyo, hearsay. Panay hearsay yun. Hindi nyo nga mapaano yung testigo nyo. Saskatchewan, Pinoy. Thank you very much sa $2 Canadian. Ibig sabihin, iniikutan nila yung sinasabi ni BBM. Ayaw niya eto yung budget ko. Eto yung gusto kong ipasan yung budget. Tinapisan. Gusto ko ang education, wag tayong maiwan. Paulit-ulit siya, di ba? Wag tayong maiwan sa education. Kinaltasan yung education.
Bakit kaya kinaltasan yung education? Wala silang nakitang effort kay Angara eh. Wala silang nakitang effort kay Angara para madiin si Sara Duterte. Mapaghiganti tong tong kalaban ng mga Duterte. Ayaw mo Angara, playing safe ka. Ayaw mong idiin si Duterte si Sara sa pagiging DepEd niya. Tapyasan kita, iiyak ka. Umiyak nga si Angara. Tinapyasan ng pang-computer sa kanyang DepEd. May nagagawa ba tayo? Ngayon, ito po yung latest. Ayaw niya ng impeachment dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Magkakahati-hati lang. Alimutan ko na yung sinabi ni Marcos. Unahin natin yung magpapaunlad sa Pilipinas. Wag yang ang linaw po nun eh. Kaya nga yung Iglesia ni Cristo, 'di ba, nung in-announce nila yan bilang pagtalima sa panawagan ni Pangulong Marcos na ayaw niya nang i-impeach si BP Sara. Bilang pagtalima, sinusuportahan namin. Ganun pa yung sabi ng Iglesia, kaya kami maglulunsad ng mapayapang rally. January 13, sama-sama tayo dyan. Kasama natin si Marcoleta. Sana kasama sila Pastor Kibuloy. Simple lang tayo no? Alam niyo po, totoo, no? Gamitin po natin yung ating kaisa-isang kapangyarihan. Isang araw na kapangyarihan. Huwag po tayong magpabudol sa mga tao na magsasabi na bakit mo iboboto yung mga yan? Ito iboto mo, may mga dati na. Ito po real talk po tayo. Ang dami po naging issue natin sa budget. No? Ang dami po natin naging issue sa budget ngayon. Kinaltasan yung PhilHealth, kinuwanan ng 117 billion yung PDIC. Ano na sabi? Ano sabi ni Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez? Ninakaw. Direkta yun. Ninakaw yung 117 billion ng PDIC. Ang daming hindi maipaliwanag na pera. Saan napunta yung pinagbilihan ng ginto? Ano na nangyari sa Maharlika Fund? Ngayon po, sinisingil tayo ng IMF. Kinakailangang malagyan nyo ng budget yung kinuwanan nyo sa Maharlika Fund na yan. Yun lang Land Bank at itong DBP. Ang dami pong issue sa budget. AKAP. Pinagpipilitan nila yung AKAP. Wala naman sila maikatwiran kung bakit kailangan natin ng AKAP. Pantawid daw sa hindi po sustainable yung AKAP na yan. Ngayon, ang tanong, sa mga humahanga pa rin sa mga personalidad dyan sa mga kandidato ni BBM, ang tanong ko sa inyo ganito, sino dyan ang kumibo? Sino dyan ang bumatikos dito sa budget? Kung kaya po nila harap-harapan, no? Okay lang sa kanila dahil kakampi nila si BBM. Anong gagawin niya sa Senado? Pag nanalo yung mga tahimik ngayon, yan po ang boboto para ma-impeach si BP Sara. Tandaan po ninyo yan. Senador kayo Tumatakbo kayong senador. Tignan nyo naman, no? Yung dalawang tulpo. Tahimik. Si Erich Sylvester. Hanggang ngayon, tahimik. Bakit ka mananahimik? Direkta kang inaakusahan. Nameke ka ng papeles. Akusasyon yan ng mga andami ng lumabas. Kalat na. Yung sulat na galing sa US Embassy. Hindi mo sasagutin?
Dehin bokiki ka lang. Yan ang iboboto nyo dahil nakakatulong. Nameke ng papeles ayon dun sa nabasa natin lahat. Galing US Embassy. Kung hindi totoo yun, sabihin mo. Peke yan. Ito yung galing sa US Embassy. O hindi totoo yan. Hindi po pwede na manahimik lang. Dehin bokiki, lilipas din yan. O sila Pacquiao, dati kinukundi na yan na may corruption daw sa mga Marcos. Ngayon, wala na corruption dahil kakampi na. Sila Tito Soto. Narinig nyo ba sila tungkol dyan sa mga budget? Nakakatakot po yan. Pag binoto nyo yung mga yan, tauhan ni ano yan, ni Martin, di ba? Si Erich Sylvester Tulfo. Dehin bokiki kayo sa paggasta ng pera. Budget po natin, budget deficit tayo. Lagi, mas malaki po ang utang, ay hindi po, bura-bura. Mas malaki po ang budget kaysa sa kita. So ano po ibig sabihin yan? Budget deficit. Magkano na raw yung budget deficit natin? 1.2 trillion. Sabi ni Ted Filon. 1.2 trillion. Hindi na po billion ang pinag-uusapan, trillion na. Saan kukunin yung 1.2 trillion na yan kung budget deficit tayo? Yan po ang hahanapan ng mga ibebenta. O hindi na sila pwede siguro magbenta ng ginto ulit dahil ang dami nilang binentang ginto. Hindi na nila pwedeng ibenta uli yung NAIA dahil naibenta na eh. Yung mga naibentang property katulad nung sa may Makati, etong sa Star City, hindi na nila pwedeng ibenta uli yan. Hanap na naman ng ibang ibebenta. Hanap na naman ng ibang ipaprivatize. Tapos sa utang. Kung may magpapautang pa sa atin. Alam nyo po, nakakatakot yung IMF. Estudyante po ako ng college. Inabutan po namin yan, yung IMF imposition. Yan po yung mga pinag-aralan namin. Letter of intent. Para tayo pautangin. Gagawa tayo ng sulat muna sa IMF. Paano natin babayaran? Magdadagdag ng buwis. Maganon-ganon. Yun po yan eh. Para namin mabayaran ng utang, magdadagdag kami ng buwis. Letter of intent. Parang yung mga mangungutang ka, may prenda.